Doble kayod si Aling Rowena sa pagtitinda ng klase-klaseng pagkain para sa baon at iba pang pangangailangan ng kanyang mga anak ngayong balik eskwela na sila. Bukod pa ito sa iba pa nilang gastusin, tulad na lamang ng bayarin sa kuryente na aniya ay halos umaabot na sa 3,000 pesos ang kanilang monthly bill. Sinisikap ko talaga kasi siyempre lalo ngayon mahigpit ang Meralco. Mga 2 months ka lang, putol agad. Ganon. Hindi ako nagpapaabot siyempre. Unang-una kailangan ko ang ref dahil dito sa paninda ko. Kaya sikapin ko talaga makabayad ako siya bago maabutan ng isang bill. Si Aling Evelyn, nagtayo na ng maliit na karinderya sa harap ng kanyang sari-sari store upang madagdagan ang kanyang kita. Nagtaasan na raw kasi lahat ng mga bayarin mula sa tubig hanggang sa kanilang electric bill na halos nasa 500 pesos ang itinaas. Mataas na nga eh. Tumataas na tumataas. Tubig namin tumaas din. Kuryente? Kuryente, lalong-lalo ng kuryente. Kasi 900 lang nung last eh. Ngayon 1,400 na plus. Pero mukhang mas kakayod pa ang mga consumer kagaya ni Aling Evelyn at Aling Rowena dahil tataas ang singil ng Meralco sa September bill. Sasalubong sa mga ordinaryong residential customer ang dagdag na 50 centavos kada kilowatt hour na katumbas ng 100 pesos hanggang 250 pesos. Paliwanag ng Meralco na ang dagdag singil sa kuryente ay dulot ng mas mataas na generation charge dulot ng paghina ng piso kontra US dollar. Medyo malaki sa portion ng costs of the power plants are dollar denominated. So isa sa pinakamalaki yung fuel itself. Some power plants like the first gas power plants and the coal-fired power plants use imported fuel or fuel that is priced in dollars. So kahit hindi gumalaw yung presyo nila, kung humina yung piso, tataas yung peso equivalent ng presyo ng fuel. So kunyari, between July and August for this month, reflected in the generation charge, there was a 3% depreciation of the peso. So parang automatic, may 3% increase in the equivalent peso cost of any dollar component in the generation charge. Upang makatulong na mapababa ang kanilang electric bill, muling nagpaalala ang Meralco sa mga qualified customer na mag-apply sa Lifeline Rate Program. Ito ay para makakuha ng diskwento sa kanilang bill na magsisimula sa Enero sa susunod na taon. Sana po, mag-apply na po tayo. Kasi by January, pag hindi ka nakapag-rehistro o hindi ka nakapag-apply, mawawala na po yung subsidiya. Sayang naman po. So hopefully, meron pa pong panahon, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, para po mag-apply at maging parte ng naturang programa. Batay sa datos ng Meralco, nasa higit 20,000 customer na ang kasali sa nasabing programa matapos inaprubahan ang kanilang aplikasyon. Nasa 20% hanggang 100% ang makukuhang diskwento depende sa kinukonsumo ng isang residential customer. Qualified sa nasabing programa ang mga benepisyaryo ng 4Ps at mga customer na namumuhay na hindi lagpas sa poverty threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority.